sa national, nawala na sila nun, na nag-iikot sila bilang pare, pero nilamon sila ng ideolohiya. Ako kaya sila naroon sa simbahan, dahil naniniwala sila ng platform na ito ay mahalaga para may paglaban nila ang kanilang ideolohiya. Si Father Pitt. Si Father Pitt ay nagsisimula sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Si Father Pitt ay nagsisimula dahil sa pananalig niya ng Diyos ay hindi maaaring mapasubalihan. Siya ang aking pagkakala sa paring dahil sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at Ina ng patuloy ang pag-isagawa at pag-ipaglaban para sa mga luka. Pangalawa ay pasalamat. Hindi ko maalala kung ilang beses kong sabihin sa kanya, birthday man niya o anibersaryo, Father, idol kita. At totoo po yun. Idol kita. At idol na hindi ko mapapantayan. Isang idol na palagi nagpapalala sa akin, Father, ganito sana ang maging isang pare. Ang ialay na ng buhay para sa mahirap. Isa siyang salamin na kung kanino ko sinasalamin ang aking buhay pagkapare. Dahil isinasama niya ako sa mga meeting ng mga environmentalists. Nakasama ko nun si Father sa mga ilang pulong na yun. Si Sierra Madre mga. At ininulat niya sa akin, hindi kompleto sa atin ang pagiging isang propeta, pagpapari at hari, kung hindi natin iisipin ang ating mundo. Consistent siya mula sa paglilingkod sa mga mahirap at sa mundo na nangangailangan ng pagliligtas. Katulad na nakasaad sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga Taga-Roma. Papasalamat po ako dahil yung malaking bahagi ng aking buhay ay ititrace back ko sa aking buhay sa nananagkesa. Mga almost half of my life ay doon ko ginamit sa buong Central Aurora. Pero palaging niligunin ang buhay ko sa nananagkesa kasama si Father P. Kasama ko rin yung mga paring nanilito din sa Real Infant na nakalagay na yun. Naging malaking bahagi sa akin ang paghubog na ginawa sa akin na Father P. sa General Managkeso. Pasalamat. Dahil hindi siya nakakalimot ang magpasalamat, magaling siyang kumilatis sa mga nagagawa kong akala ko ay natural na gawain ng bilang pare. Ilang beses na sabi ang hindi nasasabi ng iba, gusto ko ang ginawa mo. At dahil doon ay nagsisikap akong gawin pa ang mga maaari kong magawa. Dahil nakakarinig ako ng very encouraging words. Mga gusto ko yung ginawa mo. Mga salitang nagsasabi na nagtitiwala ako sa iyo. Kasunday pag-asa. Noong nalaman kong namatay siya kinabukasan, dahil may sakit doon din po ako ng araw na yun. Akala ko nga ay mauna ko kay Father Pitt. Starting ko ng Sunday na, alas 3 ng hapon ay was sick. At hanggang kinabukasan ng umaga, until 12. Nabuhay lang po ako ng alauna ng taghati. Umiyak ako. Dahil isang halimbawa ng pari na naniniwala sa puwersa ng mga mahirap at sa misyon ng simbahan sa Diyos. Bibihira po kasi ang ganyang mga pari naniniwala sa puwersa ng mga mahirap at sa misyon ng simbahan sa buong daigdig. Ngunit, I was consoled by the thought na ang naiwanan niya, nawala si Father Pitt. Ang naiwanan niya ay ang linas ng pag-asa. Tamang-tama na ngayong taon ng jubileo ay lumaw si Father Pitt. Hindi siya pamating buwan, January. At ang una nating offering sa Jubilee ng Prelatura ng Infanta, 75 years ng Prelatura ng Infanta, at ang Jubilee ng buong mundo ay isang buhay ng katulad ng buhay ni Father Pitt. Isang tigas ng pag-asa. Alam ko naman na wala rin katiyakan na may pinagipaglaban niya noon. Wala rin wala. Wala namang katiyakan ang mga sinasabi niya sa akin noon. Marahil, wala rin katiyakan na may pinagipaglaban natin ngayon ay mangyayari in our own time. Na sa ating kasalukuyang panahon ay mangyayari yun. Hindi ako naniniwala mangyayari. Siguro, paunti-unti mangyayari. Pero malagay, ang naisulong ni Father Pitt, yung ningas ng pag-asa. Yung ningas ng pag-asa. Ningas ang mahalaga doon ay, hindi lang niya naisulong ang ningas ng pag-asa, kundi naging isa siya ningas ng pag-asa. Pinagpatuloy niya ang manasiguran ng mga Santa Santa, lalo na sa San Francisco. Iyon isa ng napakalang kontribusyon sa daigdigan para ng palataya.
ang katulad niya ay isang ngiting na naglag sa matabang lupa. Oo, nagsikap siya maging matabang lupa upang tumubo, mabuhay ng masagana ang mabuting balita. Naamin ko po, nalulungkot ako sa pag-aaral ni Father P. Pero yung dinas ng pag-asa ay nandun din sa puso ko. Ibig sabihin na kailangan ipagpatuloy namin, hindi lang nasimulan ni Father P. Kung ang kundi ang mga siya pinabagin sa akin, Father, ang totoo lang naman, hirap lang naman natin sa Diyos ang misyon natin. Hirap lang naman natin kay Jesus. Ang tunay na misyon natin ay nagagaling kay Jesus. Kaya alam ko po, nakitiyak ko si Father P. ay tuloy-tuloy na naglalakbay patungo sa Diyos Ama. Hindi tatanggi ang Diyos Ama sa isang taong katulad ni Father P. Sa isang taong katulad ni Father P. Ipanalangin po natin siya. Tayo ay sambayanan natin dito. Ay buong kreatura na po ito, no? Dahil kami galing ng Aurora. Magkakasama po tayo manalangin para kay Father P.